Pero bakit nga ba hindi na lang steel deck yung ginamit namin dito at bakit hollow board? Gumamit kami dito ng hollow board dahil sa isang reason. Ang iniiwasan natin dito ay yung doble trabaho at saka doble gastos. Dito sa may part na to, kaya kami gumamit dito ng hollow board dahil ang unang nangyayari kasi dyan, lahat ng gilid na ito kinakalawang na. Brownout pala kasi hanggang ngayon dito sa amin. Gawa nga nung bagyong uwan. Actually hindi ako nagbibideo nung mga nakaraan. Pero sa ngayon, video tayo. Pupunta tayo sa site ngayon. Galing na ako ng bagabag kanina. So ito yung pangatlong araw pagkatapos ng bagyo. So dire-diretso po, nagpapa-free charging kami dito ngayon. May mga nagcha-charge ko. Sa ngayon, tawag nito, may mga nagcha-charge dyan. Pero mas marami kahapon. Kagabi may kuryente na kami, pero sa ngayon 6:30 ng umaga hanggang 6:30 ng hapon wala pa. Tara, at pupunta muna tayo sa site. Ibong House Project. Dito tayo ngayon. Katapos ng bagyo, wala pa rin kuryente. Ayan si Nanjojo. So may nag-hollow blocks na sa loob, tsaka wall partitions natin, so wall footing natin. Si J Lord, si engineer. Bye. Ililipad. Okay, so ito na, nagbabakal na tayo sa may slab natin. At ayun naman ay babakalan na lang. So latag-latag na lang po tayo. So dito sa may part na to, ito may bintana natin. Pero dito sa may part na to, parang mababago ata. Wala nang kasi nakalimutan ko dito kung sa kabila eh. Pero madali lang naman yan. Ito ba yung may bintana, no? Ate dyan dati ruangan na. Ay, tawa na. Pati yan. Okay, so yan yung ginagawa ng tropa ngayon. Yan, may naglalatag na rin doon. Tatanggal tayo ng mga sidings. Ganda nung pagkakabuhos ng bigan. Yan, so pinapalabas lang naman natin yung wall footing niya. Yan, para maasintahan na yan. So dito, yan, may mag-aasinta na rin doon. Ito, may naasintahan na. At sa mga susunod na araw, pag naitaas yan, nagawa na yung mga lintel beam niya, kumbaga mapapalitadahan na kaagad yan pag meron na yung lintel beam natin. Okay. Ito na yung wall footing natin. Ayan, kinoconnect natin yan diretso. Tapos sa isang kwarto kasi ito, yun na meron tayo storage dun sa may part na yun. Ayan. Tapos ito yung hallway nya. Tingnan natin yung taas. Medyo mahangin pa kasi itong bagyo nga nya, mayroon pang pinakabuntot-buntot. So ito paporma na lang naman na bubuhusan naman natin. Dito may biga ulit dyan. Ito taas na ito. So ayan, nagbabakal na tayo para sa bottom bar. So papakita natin yan mamaya. So tanggal na yung sidings, kompleto na lahat
sana na yung pagkayari. So yung rafter na ito, ayan, yun yung mga kakapitan. May mga inabang kami doon para sa channel bar niya. Two-way slab para dito sa may terrace natin dito. Actually walang bubong to, kaya sabi ko nga lagi, huwag kang gagamit ng steel deck kapag ganito. Alam mo bakit? So itong bagay na pwede kong i-share sa inyo ay yung tamang paggamit ng mga pwede nyo gamitin na pangporma, o kaya naman sabihin na natin para dito sa may slab natin. Okay, so meron kasi tayong ginagamit na steel deck, tinatawag nating steel deck, na kung saan magandang gamitin sa mga lugar na kung saan hindi dapat exposed sa moisture at hindi dapat exposed sa, sabihin na natin, tubig. Lalo na kapag malapit ka rin sa tubig alat, hindi yun advisable, no? So dito naman, malayo kami sa tubig alat, wala kang makikita dito kundi puro bundok. Sa makikita mong bundok, napaka ingay pa nga ng hangin. Ayan. So kung napapansin niyo, dito sa may part na to, ang ginamit namin yung Suntech PP plastic board, o kaya naman yung hollow board. So bakit nga ba hindi na lang steel deck yung ginamit namin dito? Kasi nga sa steel deck makakatipid tayo pagdating sa bakal, pang forma. At the same time, hindi ka gaanong gagamit ng pagtukod, kasi kahit konti lang yung pantukod niyan, maganda yan. Tapos ang bakal mo, kahit na naka one way slab lang yan, o one way lang yung bakal mo, okay na. Pero bakit nga ba hindi na lang steel deck yung ginamit namin dito, at bakit hollow board? O kaya naman, kumbaga lalabas yung semento niya na hindi naman po yung steel deck na yung nakikita, parang ganon. So ngayon dito mga kamusta, gusto ko i-share ito para sa kaalaman na rin ng karamihan. So gumamit kami dito ng hollow board dahil sa isang reason. So ang bakal kasi pagka yan ay na-expose sa moisture, kahit sabihin na natin na ito ay galvanized o kaya naman ito ay GI, may portion pa rin na kinakalawang po yan. So ang iniiwasan natin dito ay yung doble trabaho at saka doble gastos. So ibig sabihin, pag doble trabaho, doble gastos, sayang po yun. Kasi nga napakalaking impact po nun para sa atin na Pinoy. Sabihin natin na makakatipid tayo ng kaunti, o kaya naman kahit konti lang, meron tayong may paglalaanan pa na iba. Hindi po dun sa may ginagawa na naman na kumbaga gagastusan mo ngayon, gagastusan mo na naman, gagastusan mo pa uli. So yun yung hindi maganda. So dito sa may part na to, kaya kami gumamit dito ng hollow board dahil ang purpose na ito ay ito po kasi, tinatawag natin na tambayan, o kaya naman tinatawag namin na pinaka-terrace na ito. Kasi kung napapansin niyo, napakagandang view deck dahil corner lot to. So ibig sabihin, wala na silang kapitbahay dyan, maliban kung yung sa kabilang lote naman yan, gagawin niya rin subdivision yan. Posible nun, ang mangyayari, matatabunan din tong bahay na to, o kaya naman may mas mataas na establishmento dyan, sabihin na natin wala ka na makikita. Pero sa ngayon kasi sinusulit ng client natin na maganda kasi yung lugar na mayroong pagtatambayan sa taas. So ngayon, ibig sabihin, ito kasi walang bubong sa taas, o kaya naman walang shed na makakatulong para hindi ma-expose sa moisture yung mga bakal na ilalagay natin. Kasi ang bakal na nakalagay dito, syempre meron yung concrete covering, at saka meron naman siyang tinatawag natin na hindi po nakaibabaw yung mga bakal niya, o kaya hindi naka-expose yung bakal niya. Pero pag gumamit ka kasi ng steel deck, yun yung kaibahan niya. Ang steel deck kasi, habang ito ay nakaka-absorb ng moisture dito sa taas at napupunta dito sa may steel deck natin, ang unat-unang nangyayari kasi dyan, lahat ng gilid na ito kinakalawang na. So ang mangyayari dyan, magiging prone yan sa kalawang lahat ng bakal na to. Kasi alam nyo naman ang kalawang,
kung ano yung katabi niya ng mga bakal, ay yun po yung dinadamay niya na magkakaroon din ng kalawang. So parang damay-damay lang yung mangyayari. So kumbaga domino effect na pag may naka-expose dito na bakal, yun ang magiging reason niya kung bakit manghihina yung structural natin, yung slab natin, yung biga natin at saka mga columns natin. So yun yung mga bagay na iniiwasan nating mangyari. So dito, nabanggit ko nga dati, walang slab yan. Oo, walang slab yan. Pero sabi ko nga dito, ito yung pinaka-terrace niya na kung saan view deck o kaya overlooking view niya. Kasi ito may hagdan dito eh. Yan, naka-expose lang na hagdan. Pero dito sa may part na to, ito na eh. May post lamp dito sa may part na to, tsaka dito. So ngayon, ang iniiwasan kasi natin dito, sabi ko nga, ay madoble gastos tayo. Ngayon, kapag ka exposed sa moisture yan, wag kang gagamit ng steel deck. Wag kang gagamit ng steel deck. Kasi yung steel deck na yan, pagka nakapag-absorb ng moisture, posible talaga na kung saan kakalawagin yan. So ibig sabihin, baka hindi pa tatagal yan ng limang taon, baka mamaya kinalawang na kaagad. Kasi dito sa atin, ang tubig ulan, o kaya kahit saang lugar naman, kasi alam nyo naman, ang tubig ulan may dalang acid yan. So sisirain niya yung mga bakal na naka-expose dyan, lalo na kapag ka